Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rose Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan na yung mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers, marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling panghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho. Hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, PNP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366,
Fair Traffic Apprehension Act matapos ang ilang mga hearings sa Committee on Transportation. Ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Panrider Party List at ng mga kababayan nating motorista. Ikaw ba ang investigator? Yes, sir. Opo. Ito nakakalumpa Yes, sir. Anyway, hindi kayo dyan eh. Di ba? Hindi kayo dyan, di ba? Yes, sir. 3 days before the accident po nangyari po. Okay, ganito. Kaya na-request kita kay Hepe Yes, sir. para maging malinaw yung naging problema. Okay. Kayo po ang may-ari ng truck. Sabi ni Brother Jerwin, tumawag kayo sa opisina. Kasi yung inyong truck, doon sa bandang baba, nagka-problema na siraan. Tama? Then, ang ginawa ng tauhan ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City, hinila. Apo, Tinow po, papunta dito. Tino. Nangyari yan, anong araw? Saturday po. Saturday ng gabi. Apo. Okay. Saturday daw ng gabi, tumirik doon sa bandang baba, hinila ng Towing truck ng Dasma. towing truck ng Dasma. Dinala dito. Apo. Okay. Sabado ng gabi. So, siyempre, in-inform ka nung driver mo. Apo. Na nakaklam na po kami. Nakaklam na kayo. Okay. Bakit hindi nyo agad nagawa? Saturday, Sunday po, wala pong bilihan ng pyesa. Oh, so, Saturday ng gabi, nagka-problema. Apo. Sunday po. Sunday, siyempre, sarado ang Bilihan ng Bilihan. auto supply. Lunes ka nakabili. Apo, nakabili po ako ng Monday. Ginawa po yan hanggang gabi. Nung pong natapos po, sabi kasi clutch lining. Tapos nung natapos, ayaw pa rin umandar. Sabi power divider. Binalikan po ng Tuesday. Tapos nagpadala po ulit ako ng Bumili ka uli ng power divider naman. anong araw? That was Tuesday naman. Tuesday. Noong Tuesday nagawa. Sa Wednesday na po natapos. Tapos po, Thursday pumunta doon para for competition na po. Yon. So, Sabado ng gabi, nagka-problema. Hinila ng kawani ng lokal na pamahalaan, dinala dito. Siyempre, Sabado yon. Ng gabi, Linggo, hindi makabili ang pyesa. Lunes, nakabili ang pyesa. Nagawa yung pyesa na igamit. Unfortunately, may panibagong problema. So, natapos Miyerkules ng gabi. Hapon. Huwebes, pumunta kayo sa lokal na pamahalaan. Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? 107,000 daw. Okay. Kasi nabasa ko yung ordinansa, brother, ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City. Pagka ganitong truck, ang hila dito, alam mo, 4,000. 5,000. 5,000. Tapos, bawat oras, 1,000. 1,000 pesos. Ang lupit. Actually, dinulog ko na ito kay DILG Secretary. Kasi merong nauna na sa'yo na ang sinisingil ay mahigit 100,000. Meron ding mahigit 40,000. So, dumulog tayo kay DILG Secretary. Ang sagot ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, may ordinansa. So, talagang may ordinansa sila. Kaya lang, dahil sa pangyayaring ito na may namatay, dudulog ulit tayo kay DILG Secretary na mabagsik ito. No? Now, dahil kung public service ang pag-uusapan, dapat ito
ikaw yung namatayan, ano? Dapat, nung hinila, inilagay sa ligtas na lugar. Tama po. O kaya naman, inimpound. Impounding dapat. Kasi kung inimpound yon, hindi na ako makikialam sa problema. At kung ginawa nila yon, hindi namatay ang kapatid mo. Tama po. Kailan namatay ang kapatid mo? Pamangkin ko. Linggo Pamangkin ng mo? madaling araw. Ha? Linggo ng madaling Oh. August 4. Linggo ng madaling araw, namatay ang pamangkin niyang rider. Bakit? Bumangga sa likod ng truck. Eh, madilim dito eh. Brother, tingnan mo, may puno pa ng akasya. Naharangan yung ilaw, sir. Naharangan yung ilaw. Ilaw is yung secondary street. So, sa madaling salita, kung tama ang ordinansa ng lokal na pamahalaan, hindi mamamatay ang pamangkin mong rider. Kaya ito, idudulog natin sa DILG Secretary kasi ang DILG nasa ilalim nila sa pangangasiwa Tama po. ang lokal na pamahalaan. At maliban pa dyan, ikukonsulta natin sa lawyers ano yung dapat pa nating gawing aksyon. Ay alam mo, diretsahan tayo kaya ni-request ko kay Hepe ang presence mo. Sa level ninyo, magsasampa kayo ng kaso, hindi? Sa mga tarata procedure, sir. Magsasampa kayo ng kaso. Kaso kailangan namin, sir. Sino sasampahan ninyo ng kaso? Both sides, sir. Then, Sinong both side? Sa may-ari at saka yung sa city government. Sino? Yung may-ari ng lugar, sir, at saka yung city government, sir. City government. As a civil aspect, sir. Tama yon. Aksyonan ninyo. Yes, sir. Kayo bilang pulis, hindi ko kayo pipigilan na magsampa ng demanda. Ang nakikita ko, baka ididemanda pa ninyo ito. Nasa, ano po, sir. Oo. Private to vendor. Pero, sa parte na yon, makikialam ako bilang parte ng advokasya. Dahil kung ginawa ng lokal na pamahalaan ng tamang serbisyo, hindi negosyo, hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin. Kaya alam na alam ko ito hindi babaliwalain ni Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos. Bakit kamo? Pag hindi na itama ito, pwedeng may mamatay pa uli. Ngayon, brother, nag-usap na kami ni Hepe. Sa ngalan ng public service, hindi ko kayo inuutusan. Pero, dahil oras de peligro na, hindi na niya masesettle yung babayaran sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City, mamayang gabi, madilim na naman, pwedeng may mamatay uli. Kaya sa ngalan ng public service, mag-usap kayo ni Hepe, sabihin mo, ang mungkahi ko, maglagay kayo ng early warning device plus move-in. Yes, sir. Parating dito, sir. Kahit magdamag lang ngayong gabing to, dahil madilim ang lugar, ayaw nating may mamatay pa. Tama po yan. Ngayon kapatid, kaya ni-request ko rin yung presence ninyo. Imomungkahi ko sa inyo, ito mungkahi. Kasi kung magiging bias ako dahil representative ako ng One Rider Party List, dapat susulsulan kita eh. Magdemanda ka eh. Pero sa usapang makatao, ikaw biktima ng maling ordinansa. No? Yung pamangkin mo, biktima rin ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City. Kaya mungkahi ko sa iyo, nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List. Kausap ko na rin si Congressman Rods Gutierrez. Kami ang bahala doon sa problema ninyo.
sasagutin namin ng One Rider Party List. Okay? Unang-una yung gastusin sa palibing. At kung may iba pa man na dapat itulong sa inyo. Ang ano lang po namin kayo nun, kasi bilang na rin po ng public servant po kami. Public servant din po kami ng hospital. Sa ospital din kayo. Pero itong rider na namatay, hindi na nadala ng ospital, no? Wala Yes, po. that's right. So walang babayaran sa ospital, no? Kasi No. naman po namin kasi talagang baka po kasi maka-aksidente pa. Kawawa na. Kaya nga, ako kapatid, nagmumungkahi sa pamilya ninyo. Hindi ako nakikialam, hindi ako nagdidikta. Mungkahi ko, wag na kayo magdemanda. Apo. Kasi sila mismo biktima ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City. Yung pamangkin mo na namatay, biktima rin ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City. So ulitin ko, yung gastusin sa namatay, sagot ng One Rider Party List. Nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List at ni Congressman Rods Gutierrez bago ako pumunta dito. Okay? So walang may kagustuhan ito. Ikaw naman, dahil yung multa na 107,000 pesos, hindi rin makatarungan para sa party mo, no? Magkano sa towing? 5,000. So 107,000 minus 5,000, 102,000. Kasi nasira ang truck mo eh. Hindi mo naman gusto, pero sagot mo yon. So, sagot mo ang 5,000, sagot ng One Rider Party List ang 102,000. Diba? Pero alam mo, kung ginawa ng lokal na pamahalaan ng tama, wala akong pakialam sa'yo. So, okay na tayo. Malinaw na. So, brother, hindi ko sila pwedeng diktahan. Pwede pa rin silang magsampa ng kaso kung gugustuhin nila. Pero katulad na banggit ko, minumungkahi ko, wag na. Apo. Kasi, paano nyo sila ididemanda? No? Usapan diretsuhan tayo. Yes po. Ididemanda nyo yung lokal na pamahalaan. Dahil may pagkukulang at may pagkakamali sila. Magsasayang lang kayo ng oras. Yun nga po. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya, kami nang bahala sa inyo sa One Rider Party List. Pati sa iyo. At ito, idudulog natin kay Secretary ng DILG Abalos. Para po Kasi, pag hindi ito naitama, marami pang mabibiktima na hindi naman yung gustong masiraan ng truck. Nagninegosyo rin ako eh. Pero marami pang mapiperwisyo. Kaya, sa inyo na mga tracking ang business, kung pwedeng iwasan yung dasma, iwasan ninyo. Marami nang nabiktima dito. Sobra na, no? Siguro may association kayo. Kung po pwede, iwasan nyo ang Dasmariñas City. Malupit dito. Maraming salamat. Matagal na namin inaaksyonan to, pero sa dami ng humingi ng tulong sa amin, hindi kami si Superman eh. Pero sa nangyaring ito, palagay ko, at sigurado pala ako, Magkakaroon na lang. hindi ito babaliwalain ni DILG Secretary Abalos. Sigurado ko po. Sigurado po. 100% yan. Ang sa atin naman, hindi tayo, brother, nakikialam sa lokal na pamahalaan patungkol sa ordinansa. Ang pinakikialaman lamang natin, hindi ito tama, hindi ito makatao. Yung sistema po. Walang public service dito. Negosyo ito. Tama po, sir. Di ba? Kasi ang tamang serbisyo, hilahin, ilagay sa ligtas na lugar, patawang kayo ng multa. Yun, dapat po. Wala tayong magagawa doon. Pag-usapan ngayon. Yun nga po. Yung Diba? sabi ko nga po, dapat dinala na lang po ito sa Oo. I mean, sa impounding area. Sinabi ko yung sir. Dahil sagot ng One Rider Party List ang problema mo,
kami nagkamali sa pag-vote sa inyo. Hindi. Talagang tumutulong kami, pero kung mali ka, sasabi ko sa'yo, wala kaming pakialam sa'yo. Talikod ka, Bro Jerry. Anong date ngayon? July? Ay, August? August 8. Wala nang bangko, bukas mo in cash. Kapatid, ito paunang tulong sa inyo ng One Rider Party List ha. 10,000 pesos. Mag-uusap pa tayo. Kunin mo, Brother Matt, yung number niya, no? Okay. Hindi pa tayo tapos. No, kamag-anak ka rin nung namatay. Dito. So mag-usap na lang kayo ha. Panatagin niyo ang loob niyo. Na biktima lang kayo ng maling sistema. No? Okay. Investigator. Yes, sir. Katulad na nabanggit ko, wala ako sa posisyong magdikta sa kanila. Kung nanaisin nilang magsampa ng kaso, harapin mo. Yes, sir. Okay? sir, picture po tayo. So, bukas, mamayang gabi pala, Kailangan po talaga. banggitin mo kay Hepe. Apo, sir. Deputy namin, sir. Tiger, Tiger, sir. o pag bayos ka. Anong class mo sa riding course? 2014, sir. 2014. Kay Sir Gibbon, sir. Sinong awan mo? Sir, si Sir Joyet Esquivel po. You are Major Pila Gonzalo po. Major Villa Gonzalo. Yes, sir. Ikaw ang pinadala ni Hepe. Opo, sir. Kasi Okay, very nasa good. rent ko po. Ito, public service. Opo, sir. Hindi ko kayo dinidiktahan, hindi ko kayo nuutusan. Yes, sir. Critical yung pinaglagyan ng personnel ng Dasmariñas. Yes, sir. Pwedeng may mamatay uli. Opo, sir. Tama? Tama po, sir. Yung bola, ipapasa ko sa inyo. Yes, sir. Lagyan ng early warning device, lagyan ng patrol car. Yes, sir. Isang gabi lang. Opo, sir. Kasi pag huwag sana, pag hindi ninyo sinunod yung mungkahi ko, Tiger, Yes, sir. Tiger tawag namin pag rider ng HPG. Tiger, pag hindi ninyo nasunod yung mungkahi ko, Yes, sir. kayo ang kakasuhan namin. Tama ba? Yes, sir. Opo. Okay. Hindi po yung advisor ni Epe po. Nag-usap na yun Opo, sir. Isang gabi lang naman Yes, sir. Kasi baka may ma-accident yan. Baka may ma-accident. Yes, sir. Kailan ka pa dito? Kung June lang po. Bahala na kayo. Basta Opo, sir. Kung ano po yung utos nyo rin sa kanya Epe, sir. Yan. hindi ko utos. Nangi-Epe po. Yes, sir. Hindi ako pwede mag-utos sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Mungkahi lang. Opo. Baka sabihin mo, Tiger, inaabuso ko dahil congressman ako. Hindi po, sir. Diba? Hindi, sir. Hindi, mabuti yung malinaw. Yes po. Tingnan mo naman, namatayan ng Oo kapamilya. nga po, sir. Hindi naman po nagpapabayari ng gas po, sir.
Malapit na. Lilinawin ko ha, yung binigay sa'yo, 102,000 sa'yo, paunang tulong, 10,000. Hindi sa akin galing yan. Sa One Rider Party List. Okay? Napakaslaki na. Oo, kasi kung sa mahirap yan, mabuti yung malinaw. Ano, brother, baka akala Tiger, bilyonaryo na yung kaibigan mo, ano? Tulong naman yan, sir. Tulong lang yun. Malinaw na sa'yo, ha? Bukas, Pupuntahan ko na po. unahin mo na yan. Kung may problema pa, tawag ka sa opisina. Kung may problema, halimbawa, may problema pa, hindi pa makatakbo, tumawag ka sa amin. Ako magpapatowing ng truck mo. Yung sa Funeral Services, may number kayo nito. Oh, okay na. Condolence na lang, ha? Oh, alam mo, hindi ko alam kung sasangayon kayo, ha? Yung pamangkin mo, yon ang instrumento para itong ordinansa ng lokal na pamahalaan maitama. No? Kaya siya ay bayaning ewan. Kaya wag na kayong malungkot. Okay? Oo. Kasi kaya minungkahi kong wag na kayong magsampa ng kaso. Biktima rin siya, eh. Apo. Malinaw sa inyo. Apo, malinaw na. Oh, kaya ni-request ko yung presence ninyo kaharap ang police investigator, kaharap yung deputy chief of police ng Dasma para malinaw. Walang barasuan dito. Ang gusto natin, win-win solution. Okay.